Hindi mo ako pagbabayari, Jeffrey. Bakit ba hindi mo na lang ako pabaya at bumalik ka na lang doon sa lipadot mong babae? Inis kong turan sa kanya. Hinawakan naman ito ang braso ko at matalim akong tinitigan. Sayo at gusto mo, pagmamayari na kita. Gawin mo ang lahat ng gusto ko at gawin mo ang obligasyon mo bilang asawa ko. Saka binitawan nito ang braso ko. And I told you, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Sheena dahil hindi mo pa siya lubos na kilala. Huwag mong ubusin ang pasensya ko at baka makalimutan kong asawa kita at pareho ko kayong itapon ng pinsan mo sa kalye. Pasalamat ka't asawa na kita dahil kung hindi, baka kung saan ka na pupulutin sa pananakit mo kay Sheena. Wika pa nito. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang pagtatanggol niya sa babaeng iyon. Siguro mahal na mahal niya ito. Nang maalala ko si Liam, biglang nag-hysterical ang isip ko. Baka may ginawang masama si Jeffrey sa pinsan ko. Anong ginawa mo kay Liam, ha? Tanong ko. Pinabugbog ko lang naman siya sa mga tauhan ko. Kaya kung ako ikaw, wag na wag mo nang ulitin ang ginawa mong pananakit sa babaeng mahalaga sa akin. Kung ayaw mo, na buong pamilya mo'y mapunta sa putikan. Seryoso niyang banta sa akin. Napakawalang hiya mo talaga! Sigaw ko sabay hampas sa dibdib niya. Halimaw ka! Ang sama mo! Inagaw mo na nga sa pinsan ko ang babaeng yun tapos pinabugbog mo pang pinsan ko? Demonyo ka, Jeffrey! Demonyo ka! Sigaw ko pa na naiiyak na habang hinahampas ang dibdib niya. Kinuha niya mga kamay ko at pinisil ito na malakas. Kaya napangiwi ako sa sakit at hinapit pa ako nito ng palapit sa kanya. Kulang pa nga sa pinsan mong ginawa ko eh. Kaya lang hindi naman ako ganoon kasama para kitlin ko ang buhay niya. Isa pa, nandito ka naman na pinsan niya eh. Nasasalo sa lahat ng galit ko para sa kanya. Ngisi pa nitong wika at nakakatakot ang mga tingin niya sa akin na para bang may binabalak na masama. Anong ibig mo sabihin, ha? Ano bang nagawa ng pinsan ko sa'yo at gano'n na lang ang galit mo sa kanya, ha? Wala ka nang pakialam doon. Kaya saluhin mong lahat ng galit ko para sa pinsan mo. Dahil lahat ng mananakit kay Sheena ay dudurugin ko. Tandaan mo yan! Wika pa nito sabay bitaw ng mga kamay ko at tumalikod. Lumabas ito ng bahay. Pakiramdam ko ay para akong kandila na unti-unting nauupos kaya napaupo ako sa sahig at doon pinakawala ng sama ng loob ko. Galit na galit ako kay Jeffrey sa mga oras na iyon. Sinira niya ang buong araw ko. Sinira niya ang tiwala sa akin ni Darwin. Sinira niya ang pagkatao ko. Pakiramdam ko ay hawak niya ako sa leeg na sa isang pagkakamali ko lang ay may malalagas sa pamilya ko sa mga kamay niya. Nang medyo gumaan na ang pakiramdam ko, tumayo ako para lumabas. Gusto kong umuwi sa bahay nila mommy at daddy. Nang nasa pintuan ako ay pinihit ko ang saradura pero laking gulat ko nang hindi ito mabuksan. Nakapadlock ito. Hindi ako makalabas. Wisit ka talaga, Jeffrey! Huwag mo sabihin na ikukulong mo ako dito! Pilit na binubuksan ko ang pintuan. Nang hindi ko talaga ito mabuksan ay nagpalingalinga ako at baka may iba pang daraanan. Inikot ko ang buong bahay pero ang bintana nito may mga bakal. Sumigaw pa ako at baka may makarinig sa akin. Jeffrey! Palabasin mo ako rito! Manang Miding! Ano ba? Buksan niyo ang pintuan! Sigaw ko, ngunit nang hina lang ako dahil bukod sa pagod ang buong katawan, pati utak ko ay pagod na rin. Kaya wala akong nagawa kundi ang sumandal sa pintuan. Ang gutom ko itinulog ko na lang at inayaan ang mga pagkain na hindi pa nagalaw sa mesa. Kaya nagtungo ako sa kwarto at natulog na lang. Pero pagsapit ng 2:00 ng hating gabi ay nagising ako. Tinignan kong aking cellphone at may message doon si Jeffrey. Binuksan ko iyon para basahin. Pansamantalang dyan ka muna sa bahay na iyan. 1 buwan lang ako mawawala. May maghahatid sa iyo ng pagkain mo at huwag kang magtatangkad tumakas. Kung hindi, madadamay lahat ng pamilya mo. Mahabang text message pa nito sa akin. Wala naman akong balak na mag-reply dahil wala naman akong magagawa. Wala akong balak na kalabanin siya dahil alam ko na ako lang may hirapan kapag sinuway ko ang gusto niya. Kaya minabuti ko na lang na matulog ulit. Kinabukasan ay tanghali na ako nagising. Lumabas ako sa kwarto para magmumug. Nang nasa sala na ako, ay nakita ko na may 5 paper bag na nakapatong sa sofa. Kinuha ko iyon at tinignan ng mga laman. May mga damit doon at mga hygiene kit. May toothbrush din at toothpaste. Ang gagong yun. Buti naman binilan niya ako ng mga gamit ko rito. Sabi ko pa sa sarili.
Pero nagtataka ako kung sino nagdala ng mga iyon. Naisip kong baka si Manang ang nagdala noon sa akin. Nagtungo ako sa kusina para mag-toothbrush. Napansin ko na wala na mga pagkain na nandoon sa mesa kagabi at may nakita akong bagong pagkain na tinakpan sa mesa. Kaya bago ako naligoy, kumain muna ako dahil sa tindi ng gutom ko. Dahil wala pa akong kinain mula kagabi. Napansin ko na may rep din sa kusina. Binuksan ko iyon at merong nakastock na pagkain doon na lulutuin na lang. At meron din 5 fresh milk. Kumuha ko ng isang fresh milk at nilagay ko sa baso. At sa ibabaw ng ref ay may mga prutas doon. May saging, mangga, orange at papayang hinog. Buti naman at maraming stock na pagkain pero ang hindi ko matagalan ay ang makulong sa lugar na ito. Hindi ako sanay sa loob lang ng bahay. Gusto ko mag-mall o di kaya ay pumunta sa bar. Naganap ako ng alak sa kusina pero wala akong makita kahit isa. Pagkatapos kong kumain ay nag-shower ako at nagpalit ng damit. Kinuha ko ang isang paper bag kung saan ay nandoon ang mga underwears and bra ko. Terno-terno pa iyon. Lumipas ang maghapon ay tinawagan ko si Darwin para makausap ito ng mabuti. I-denial ko ang number niya at buti sumagot ka agad ito. Krisa, pwede bang muna akong tawagan ba? Mag-focus ka talaga sa asawa mo, okay? Mariin itong bungad sa akin sa kabilang linya. Darwin, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Biglaan lang ang kasal namin ni Jeffrey. Maniwala ka sa akin, hindi ko siya mahal. Pagsusumamo kong wika kay Darwin. Tama na, Krisa. Tapos na sa atin ang lahat. Kaya huwag mo na akong tawagan o i-text dahil wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ani Darwin at agad akong pinatayan ng cellphone. Nanghina naman ako at umupo sa kama. Anong gagawin ko sa lugar na ito? Hindi niya ako pwede ikulong dito kaya nag-text ako kay Jeffrey. Pwede bang ibalik mo na lang ako sa mansion? Kesa iwanan mo ako rito sa liblib na lugar na ito na mag-isa. Maya pa ay nag-reply ito. Para ano? Makipagharutan ka sa ibang lalaki habang wala ako? Kaya mabuting dyan ka muna hanggang sa pagbalik ko para masigurado ko na hindi ako nasasalisihan ng iba. Gago ka ba? Ano akala mo sa akin? Nakita mo naman na ikaw nakauna sa katawan ko, di ba? Yun na nga eh. Ako ang unang nakatikim sa katawan mo. Malay ko ba na hahanap-hanapin mo ginawa kong pagro-romansa sa'yo at hindi mo mapigilan ang sarili mo habang wala ako at ipatikim mo pa yan sa iba. Kaya mabuti na yung nakakulong ka dyan. Lalong uminit ang ulo ko sa text niya. Walang hiya talagang lalaking to. Siguro na doon na naman ito sa babae ng pinsan kong si Ria. Ang kapal na mukha niya. Matapos niya akong angkinin at sirain kay Darwin, ay nagawa pa akong iwanan dito at balik sa babaeng yun. Kaya nireplyan ko siya. Hindi ako katulad ng babae mo na matapos anak ka ng pinsan ko, papatol sa tulad mo. Kaya magsama kayong dalawa ng babae mo. Honey, just relax, okay? Magpahinga ka at mag-ipon ng lakas. Dahil mauubos ang lakas mo kapag umuwi ako dyan at bibigyan ulit kita ng allergy sa buo mong katawan. Okay? Lalo akong nanggigil nang binanggit pa niya ang kiss mark na ginawa niya sa leg at dibdib ko. Ewan ko ba bakit napakatango ko sa bagay na iyon. Akala ko'y allergy lang iyon na biglang tumubo sa katawan ko. Yun pala, kung hindi pa niya sinabi na kiss mark iyon, hindi ko pa malalaman. Iisipin ko pa sana na baka may maluba akong sakit na hindi ko man lang naisip na nakuha ko iyon sa paghalik niya sa akin. Kaya sa inis ko, hindi ko na siya nireplyan at baka masira na naman ang araw ko. Pero isang text message pa ang sinad niya sa akin. Kung may kailangan ka, honey, i-text mo lang sa akin para mabili ko at maipatid ko dyan kay Manang. Hintayin mo lang ako, honey, dahil pagdating ko'y paliligayahin ulit kita. Nakakainis ang lalaking ito. Lalong pinapakulo ang dugo ko. Kaya ang ginawa ko'y pinalitan ko ang pangalan niya. Imbis na Jeffrey ay ginawa kong monster. Ilang araw at linggo pa ang lumipas at nanatili ako nakakulong sa lugar na iyon. Nagigising na lang ako na may nakahanda ng pagkain sa mesa. Gusto kong abangan kung sino man na naghahatid ng pagkain ko doon, pero hindi ko ito matsyampuhan. Gusto ko na makawala sa lugar na ito. Pakiramdam ko'y mababaliw na ako. Isang araw, nagising ako na hinahanap ko aking cellphone pero wala na ito sa kwarto ko. Lalo akong nagwala at pinaghahagis ko ang lahat ng gamit sa loob ng bahay na iyon, mula sa kwarto hanggang sa kusina. Ang cellphone ko na nga lang ang libangan ko sa bahay na iyon pero nawawala pa. At alam kong kagagawa na naman iyon ni Jeffrey. Ano ba talagang gusto niyang gawin sa akin? Dinala niya ako sa lugar na ito at ikinulong dito. Pagkatapos iiwanan niya ako dito? Samantalang siya, kasama niya siguro si Sheena.
Humanda ka sa akin, Jeffrey. Kapag nakawala ako sa lugar na ito, susugurin ko yung babae mo't kakalad-karin ko at ipapahiya ko. Galit kong bulong sa aking sarili. Hanggang lumipas pa isang buwan pero walang Jeffrey ang dumating o nagpakita sa akin. Kaya frustrated na ako ng mga oras na iyon. Nag-isip na ako ng paraan kung papaano akong makakaalis sa bahay na iyon. Pero sa tuwing inaabangan ko ang oras ng pagpasok na naghahatid sa akin ng pagkain kung sino man iyon ay nakakatulog ako. Parang alam nito na gising ako. Minsan napupuyat pa ako at ayokong matulog para abangan lang ang taong iyon at alam ko si Manang Miding iyon ang naghahatid ng pagkain ko. Pero nakakatulog pa rin ako. Pakiramdam ko ay nawawala na ako sa katinuan. Minsan tumatambay na lang ako sa bintana at tumatanaw sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako kapag naiisip ko na iba ang kasama ni Jeffrey imbis na ako. Hanggang sa lumipas pang 4 na buwan pero walang Jeffrey na dumating. Halos 5 buwan ako sa bahay na iyon na nakakulong. Gabi-gabi umiiyak ako dahil hindi ko matanggap na parang inabandona niya ako rito. Iniwan niya ako mag-isa dito samantalang siya ay malayang ginagawa ang gusto. Jeffrey's Sylvia. After 6 months, nasa Isla del Monte ako at iniwan ko ang asawa ko sa probinsya ng St. Monique, kung saan may bahay akong binili doon at mga kalupaan. Sabi ko 1 buwan lang ako mawawala pero umabot ito ng 5 buwan. Wala na akong panahon na bisitahin siya at wala din akong balak na naiinis pa rin ako sa kanya dahil sa pananakit niya sa kapatid ko. At nakikita ko naman ang mga ginagawa niya sa loob ng bahay, kung paano niya sirain at itapon ng mga kagamitan ko roon nang siya ay nagwala. Lalo na nang pinakuha ko kay Manang Miding ang cellphone nito na hindi niya namamalayan. Baka kasi tumawag ito sa mga kaibigan niya at matrace kung nasaan ang kanyang location. Kaya mas minabuti ko na wala itong communication sa kahit na kanino. Tinawagan ko rin ang daddy niya at mommy niya. Sinabi ko na nasa bakasyon kami ng asawa ko bago ako pumunta sa isla. Katatapos lang manganak ng kambal ang aking kapatid. Mabuti naman at ipinakita ni Liam kung gaano niya kamahal ang kapatid ko. Lumipas ang isang araw ay bumalik na ako sa Holland City at hinayaan ko na ang kapatid ko sa piling ni Liam. Alam kong hindi niya na ito sasaktan pa kaya hinayaan ko na sila na maging masaya. Dahil yun lang naman ang gusto ko. Ang sumaya ang mahalagang tao sa aking buhay. At alam ko na magiging masaya ang kapatid ko sa piling ni Liam. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating na ako sa Holland at tumaritso muna ako sa lola ko at kinamusta ito. Saka ako dumiretso sa mansyon. Pagdating ko sa mansyon ay binuksan ko ang aking laptop para tingnan kung anong ginagawa ng asawa ko. Hindi niya alam na may hidden CCTV cameras doon sa kwarto niya, sa sala at pati na sa kusina. Kaya bawat kilos niya ay nababantayan ko. Pati ang pagbibihis niya sa kwarto ay nakikita ko rin, maging ang sexy nitong katawan. Minsan napapailing na nga lang ako kapag naalala ko na iniisip niya na allergy ang ginawa kong kiss mark sa katawan niya. Napaka-inosente ng babaeng iyon pagdating sa sex. Yung virginity niya na nasira ko, akala niya ay regla. Hindi ko tuloy lubos maisip na ang isang Krisa ay napaka-inosente sa bagay na iyon. Na siya naman kinatutuwa ko dahil hindi ko inaasahan na ako ang unang lalaki makakaangkin sa katawan niya at hindi ang kaibigan ko si Darwin. Si Darwin Deliaga is my classmate when I was in high school. Naghiwalay lang kami ng college na kami dahil ang kinuhang kurso nito ay doktor samantalang ako ay related sa business. Alam kong si Chris ang girlfriend nito, ang anak ni Herman Alvarez, ang dahilan ng kamatayan ng daddy ko. Kaya kahit alam ko na girlfriend ng kaibigan ko, si Chris ay gumawa ako ng paraan para maikasal sa anak ni Mr. Herman Alvarez. Hanggang dumating ang isang opportunity na maikasal ako kay Chrisa. Tandang-tanda ko pa sinabi ng lolo ko noong maliit pa ako. Jeffrey, paglaki mo ipagiganti mo yung daddy sa pagkamatay niya. Inagaw ni Herman Alvarez ang isang company na pinaghirapan ng daddy mo. Pagkasosyo sila ng daddy mo hanggang sa inalis nila sa kumpanya ang daddy mo at naging dahilan ng paglalasing niya. At nag-drive itong lasing kaya na-aksidente ang sakyan niyang minamaneho. Nang dahil sa Herman na iyon, ay namatay ang daddy mo. Kaya pangako mo sa akin na po, paglaki mo, kunin mo lahat ng mahalagang bagay kay Herman. Pati ng kumpanya na pinagpaguran ng yung daddy. Yun ang mga salitang natandaan ko noon kay Lolo. Kaya nang may pagtagumpay ko ang mga negosyong naiwan sa akin na Lolo, ay gumawa ako ng paraan para makapasok sa kumpanya ni Mr. Herman Alvarez.
ang Miracle Corporation. Nag-invest ako ng malaking halaga nang malaman ko na malapit na itong malugi. At yun ang pagkakataon ko para makalapit sa pamilyang iyon. Pero bago pa iyon ay nakilala ko muna si Carissa Alvarez. Noong una ko itong nakita sa isang resort ay manghang-mangha ako rito. Naka-swimsuit siya ng mga panahong iyon. Gandang-ganda ako sa kanya. At nang muntik na itong malunod ay sinagip ko ito. Ngunit hindi ko inaasahan na sa halip na magpasalamat ito'y sinampal pa ako nang i-mouth to mouth ko ito para makahinga. Kaya mas lalo ako nag-interesado sa kanya. I like that girl. Palaban. Kaya pinaimbestigahan ko ito sa private investigator ko at doon ko nalaman na isa siyang Alvarez. At hindi lang iyon kundi nag-iisa siyang anak ni Herman Alvarez. Ang dahilan ng pagkamatay ng daddy ko. Kaya ang paghanga ko sa kanya ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Nang nalaman ito ng daddy niya na ako ang nagligtas, kay Chris ay nagpasalamat ito at doon nagsimula na nagkakakilala kami ni Mr. Alvarez. Makalipas ang ilang taon ay napaangat ko ulit ang kumpanya nila at tinukso na nila ako maghanap ng mapapangasawa at ang kaibigan pa nitong si Mr. Lee ay nag-offer na kung maghanap man lang ako ng mapapangasawa ay bakit hindi na lang si Carissa. Pumayag naman ang mga magulang ni Carissa na ikasal sa akin at buong akala nila ay naka-jackpot sila. Malaking pagkakamali ang ginawa nilang pagpapakasal sa anak nila sa akin dahil unti-unti ko sisirain ang buhay nila. Babawiin ko ang company na pinaghirapan ni Daddy hanggang sa gumapang sila sa hirap. Hanggang sa naikasal kami ni Carissa at hindi kalaunan ay nahanap ko ang kababata kong kapatid sa ina na si Sheena. Hindi ko inaasahan na kapatid ko pala ito at alam kong isang Alvarez din ang minahal nito. Ngunit nang malaman ko na sinaktan siya ng mahal nito at lalo na ni Carissa ay tumindi ang galit ko sa mga Alvarez. Mabuti na lang at pinatunayan ni Liam na mahal niya ang kapatid ko dahil kung hindi baka pati siya ay madamay sa paghihiganti ko. Gusto ko iparamdam kay Herman Alvarez kung paano ang mawala ng ama at ipararanas ko rin sa kanya kung paanong ilugmo ko ang nag-iisa niyang anak. Gusto kong makita mismo ng dalawang mga mata niya kung paano ko aagawin ang kumpanyang inagaw niya sa ama ko. Maya-maya pa'y tinawagan ko si Darwin para makipagkita rito. Gusto kong humingi ng paumanhin sa kanya sa ginawa kong pag-agaw kay Carissa sa buhay niya. Alam kong mahal niya ito pero sangad ko makapaghiganti sa ama ni Carissa ay hindi ko na isinang-alang-alang ang pagiging magkaibigan namin ni Darwin. Idinayal ko ang number nito para alamin ko nasaan siya. Maya-maya pa ay sumagot ito. Pare, napatawag ka? Nito sa kabilang linya. Pwede ko bang mahiram isang oras mo? Tanong ko sa kanya. Of course, pare. Wala naman akong pasyente ngayon kaya pwede tayo magkita. Payag naman ito sa kabilang linya. O buti kung ganoon. Doon na lang tayo magkita sa penthouse ko. Wika ako naman sa kanya. Okay pare, hintayin mo na lang ako doon. Sabi pa nito. Pagkatapos namin mag-usap ni Darwin ay ibinaba ko ng aking cellphone at dali-dali akong lumabas sa mansyon para magtungo na sa penthouse ko. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na ako sa penthouse ko. Pumasok ako sa loob para doon ko hintayin si Darwin. Pagkapasok ay nagtungo ako sa minibar ko at kumuha ng alak at nagsalin sa kupita. Uminom ako ng isang shot. Ilang minuto lang ay narinig ko na ang sakyan ni Darwin. Lumabas ako para salubungin ito. Long time no see. Saan ka magaling at ngayon ka lang nagparamdam? Wika nito na kunot ang noo. Lumapit ako rito para batiin siya. Nag-shake hands muna kami bago ako sumagot at tinapik ko pa ito sa balikat. Pasensya ka na. Ngayon lang ako may mukhang iharap sa'yo. Seryoso kong wika sa kanya, saka pumasok kami sa loob at dumiretso sa minibar sa loob ng penthouse. Kumuha ko ng kupita para sa kanya at sinalinan ko ito ng alak. Ganoon din ang kupita ko saka iniabot iyon sa kanya. Kamusta ng buhay may asawa? Seryoso niyang tanong. Nagkibit balikat muna ako bago ininuman laman ng kupita. I'm sorry pare kung inagaw ko sa iyong girlfriend mo. Wika ako. May magagawa pa ba ako? Siguro kayo talagang itinadhana para sa isa't isa. Anito saka inanom din laman ng kupita niya. Sinalinan ko ulit ang kupita namin. Ayun yun na mahal mo si Carissa. Pero sorry talaga pare. Kung gusto mo suntukin mo ako para makaganti ka. Seryoso kong utos sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin. Pare, kahit patayin pa kita ngayon ay para saan pa? Hindi ko na may babalik ang nangyari.
Kaya huwag ka na mag-alala dahil tanggap ko na ikaw ang kasama niya. Alam ko naman hindi mo siya sasaktan, di ba? Seryoso pa nitong saad sa akin. Pakiramdam ko'y bumarang laway ko sa lalamunan ng sabihin iyon ni Darwin. Agad namang nabasa niya ang ekspresyon ng mukha ko. Pinakasalan mo ba si Krisa dahil mahal mo siya? O pinakasalan mo siya dahil may balak kang hindi maganda sa kanya? Tanong nito na binabasa ang mukha ko dahil kilala na ako nito. Pare, relax. Of course, pinakasalan ko siya because I love her. Pagsasinungaling ko sa aking kaibigan. Jeffrey, kilala kita. Wala ka pang minahal na babae kaya imposible na mahal mo si Krisa. Maliban lang doon kay Mercy. Pero papilab mo lang iyon. Kaya sabihin mo sa akin kung ano binabalak mo. Wika nito na nagdududa sa akin. Pare, ano ka ba? Kaya nga pinakasalan ko na agad sa Krisa dahil siya lang ang babaeng minahal ko. Pangungumbinsi ko naman sa kanya. Sana nga, Jeffrey. Dahil kapag nagkataon na may binabalak kang masama, kakalimutan ko na naging magkaibigan tayo. At kung ano man ang binabalak mo na masama ay itigil mo na yan. Bago mo papagsasihan ang lahat. Payo pa nito sa akin. Parang di mo naman ako kilala. Wika ko at ininom ang alak na nasa kupita. Kaya nga kilala kita kaya hindi ako kumbinsido sa sinasabi mo. Oo nga pala, yung mga vitamins ba nila Samantha pinapainom niyo? Tanong pa nito. Siya na kasi ang kinuha kong private doctor sa lola ko kaya regular ito nagpapacheck up sa kanya. Siyempre naman, kagagaling ko lang doon kanina. Saka may private nurse naman siya. Ewan ko ba bakit ayaw niya sa mansyon? Saad ko naman kay Darwin. Bakit hindi mo kasama ang asawa mo? Tanong pa nito. Tiningnan ko naman siya ng masama. Bakit mo naman hinahanap ang asawa ko? The gymnast, sir? Wika ako pa. Hindi ba pwedeng tanungin ko kung nasaan ang asawa mo? Asik pa nito sa akin. Well, nasa St. Monique siya. Doon pa rin sa bahay ko saan pinuntahan mo noon. Mas gusto niya kasi doon. Tahimik kasi doon at sariwa ang hangin. Sagot ko naman sa kanya. Himalat na gusto nga ni Chris ang ganong lugar. Wika pa nito at tinungga ang alak na isinalang ko sa kupitan niya. Baka may gagawin ka pa. Salamat sa pagpapaunlak mo na makausap ka. Wika ko. Nice lang. Medyo matagal-tagal na rin naman tayong hindi nagkita. After nung sinurpresa mo ko sa bahay na iyon. Hindi ko talaga inaasahan na maabutan ko at makikita sa araw na iyon. Ay si Krisa. Pero huwag ka mag-alala at nakamove na ako. Pero isa lang ang pakausap ko sa'yo, Jeffrey. Mahalin mo sana si Krisa at huwag mo sana siyang lolokohin. Tulad ng panluloko niya sa akin. Mahaba pa niyang sabi sa akin. Don't worry pare, at ako na bahala sa asawa ko. Sagot ko. O paano, mauna na ako at baka may pasyente naghihintay sa akin. Pamamaalam pa dito sa akin. Sige pare, salamat ulit. Wika ko at tinapi ko ang balikat nito, saka inihatid siya sa labas. Pag-alis na Darwin ay nagpahinga lang muna ako saglit saka nagbiyahe na pa St. Monique para puntahan ang asawa ko na aking ikinulong sa maliit kong bahay. Chris's POV. Kasalukuyan akong kumakain ng prutas na mansana sa sala. Nainis na ako sa sarili ko. Kahit TV ay wala akong mapapanooran. Wala man lang akong libangan sa loob ng bahay dahil pati ang cellphone ko ay kinuha pa ng nakakainis kong asawa. Yung mga kuko ko sa kamay at paa ay parang agila na sa haba. Hindi na ako nakakapunta ng salon dahil sa ugok na lalaking iyon. Makita ko lang talaga lalaking yun, ililibing ko talaga siya ng buhay. Iniskonturan sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ako tumagal sa lugar na ito. Lalo akong pumuti ngunit pumayat naman ako. Laking pasasalamat ko rin dahil hindi ako nabuntis. Dahil ang narinig ko noon kapag may asawa ka na ay mabubuntis ka. Buwan-buwan naman dumarating ang dalaw ko kaya laking pasasalamat ko dahil hindi nagbunga ang nangyari sa amin ni Jeffrey. Ang sarap ng higa ko sa sofa ng hapong iyon nang marinig ko na may sakyan dumating. Agad akong bumangon at sumilip sa bintana na may bakal ngunit may makapal itong salamin. Nakita ko si Jeffrey na bumaba mula sa sakyan. Sa wakas dumating din ang halimaw kong asawa. Malakas naman ang pagtibok ng puso ko nang makita ko siya at nabuhayan ako ng loob. Gusto ko na umalis sa lugar na ito kaya gagawin ko ang lahat para pumayag siyang ibalik ako sa Holland. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan at iniluwa ang gwapo nitong mukha. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko nang makita siya.
Ngunit may halong inis akong naramdaman sa kanya, lalo na at ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Shit, pakiramdam ko may mga alitap-tap sa tiyan ko na lumilipad. Lumapit ito sa akin. Kamusta ang bakasyon mo dito, honey? Nag-enjoy ka ba? Tanong nito sa akin nang nakangisi at ginawaran ako ng mabilisang halik sa labi. Mabuting halala mo pang puntahan ako rito. Kapal na mukha mo para ikulong ako sa bahay na ito. Bulyaw kong sabi sa kanya. Uy, namiss mo ba ako ng sobra, honey? Wika nito tinaas pa ang kilay at ngumisi. Sa sobrang inis ko'y binato ko siya ng mansanas na hawak ko at tumama naman ito sa mukha niya. Napaatras ako nang tinignan niya ako ng masakit. Pasalamat ka't pagod ako. Dahil kung hindi baka ikaw ang pagurin ko. Madiin itong sabi sa akin at dumiretso ito sa kwarto. Sumunod naman ako sa likuran niya. Iuwi mo na ako sa Holland, Jeffrey. Ayoko na sa lugar na to. Huwag mo na ako ikulong dito. Mangiyak-iyak kong pagsusumamo sa kanya, pero hindi niya ako pinansin. Dumiretso lang itong pumasok sa loob ng kwarto at nagubad ng pang-itaas na damit. Saka binuksan ng aircon pagkatapos ay pabagsak na inilapag ang likuran sa kama. Come here, honey. Tumabi ka rito sa tabi ko. Malambing nitong utos sa akin na mukhang pagod ang mukha. Huwag mo akong utuin, Jeffrey, dahil wala akong time makapagbaruan sa'yo. Inis kong saad sa kanya. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong pa nito. Hindi ko alam kung seryoso ito o nang-uuyam lang. At bakit kita manimiss, ha? Patapos mo akong kulong dito, may gana ka pang insultuhin ako? Bulyaw ko pa sa kanya. Nagbuntong hininga ito ng malalim at umupo sa kama at bigla akong kinabig sa bewang. Kaya napaupo ako sa kandungan niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na at malapit ang mukha nito sa mukha ko. Naamoy ko pa ang mabango niyang hininga. Hindi ko may paliwanag ang umusbong na damdamin ko para kay Jeffrey. Ngayon lang nangyari ito sa akin. Hindi ako makahinga ng maayos sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko at pigil ang hininga ko. I'm sorry, honey, pero gusto ko lang makasigurado na pagbalik ko'y akin ka pa rin. Kaya ikinulong kita rito. Mahinahon itong wika sa akin sa kaginawaran ako ng malamyos na halik sa labi na siyang lalong dahilan para magwala ang puso ko sa kilig at tuwa. I miss you, hon. Bulong pa nito na seryoso ang mukha. Hindi ko mawari ang nararamdaman ngunit ang pagsabi niyang iyon ay kinatuwa ko. Sana'y totoo ang sinabi niya na namiss niya ako. Pero may kirot sa puso ko nang maalala na kaya hindi siya bumalik dito ng ilang buwan o nagpakita man lang sa akin ay dahil nandoon ito sa babae niya at marahil tumagal ito roon dahil siguro sa magiging anak nila. Kaya tinulak ko siya ng malakas at tumayo ako. Pwede ba, Jeffrey? Huwag na tayo maglokohan. Gusto ko na umuwi sa Holland kaya pakiusap. Huwag mo na akong kulong dito. Pagsusumamo ko pa sa kanya, ngumiti ito at agad ulit akong hinila. Kaya napaupo ulit ako sa kandungan niya. Niyapos niya ang bewang ko at inilak ang mga kamay niya para hindi ako makawala. Don't worry, honey. Bukas na bukas ay babalik na tayo sa mansyon. Anya, saka kinabig ako at dinampian ng halik sa pisngi. Natuwa ako at ngumiti sa sinabi niyang iyon. Bukas ay babalik na kami sa mansyon. Bukod doon ay gusto ko na rin makita si mommy at daddy. Gusto kong humingi ng paumanhin sa ginawa kong pagsagot-sagot ng pabalang sa mga magulang ko. Naalala ko na hindi maganda ang huli namin pagkikita ng mga magulang ko na nagawa pa akong sampalin ni mommy. Bale wala na iyon sa akin ang pagsampal niya dahil lumipas na iyon. Talaga? Uuwi na tayo sa Holland bukas? Tuwang tanong ko sa kanya na lalong humigpit ang pagkakayapos dito sa akin. Yes, hon. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Kapag nasa Holland na tayo, huwag ka makikipagkita kay Darwin o makikipag-usap sa kahit na kaninong lalaki. Seryoso pa na sabi nito. Tumawa naman ako ng paga. Sa palagay mo kaya, may mukha pa akong iharap kay Darwin matapos mo akong ipahiya sa kanya? Wika ako na tinataasan pa siya ng kabilang kilay. Mabuti kung ganoon. At hindi ka pwedeng aalis ng bahay na mag-isa lang. Kapag wala ako at gusto ko mag-mall, may bodyguard ka dapat nakasama. Ano? Parang kinulong mo na rin ako sa bahay na ito kung bawat galaw ko ay may nakabantay sa akin. Hindi ko sanay sa ganoon, Jeffrey. Pues masanay ka na. Dahil asawa na kita kaya lahat ng gusto ko ay susundin mo. Nito, saka inihiga ako sa kama at dumagan ito sa akin. Anong ginagawa mo? Nautal kong sabi. I want to make love with you, honey.
I miss you. I miss your body. I miss your mood. Especially this. Nito sabay hawak sa gitnang bahagi ng hita ko. Nakadress lang ako ng mga oras na iyon kaya malaya niyang nahawakan. Jeffrey, ano ba? Hiya akong saway sa kanya. I miss you, Krisa. Mahinang sabi nito saka ko hinalikan sa labi. Naramdaman ko ulit ang mga halik niya. Mapusok ang halik na ginagawad niya sa akin at mapaghanap. Pakiramdam ko, sabik na ito. At tulad ko rin, hindi ko mapigilan ang sarili. Hinahanap ko mga halik niya. Hindi, kundi nasasabik din ako sa mga halik niyang iyon. Hinahanap-hanap ko ang bawat halik at hagod niya sa buong katawan ko. Pakiramdam ko'y nagugutom ako sa bawat haplos at halik niya sa katawan ko. Kaya sinasalubong ko rin ang halik niya sa labi ko.